So, isa pong maganda, mapayapa at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa ating pong Diyos na buhay. Isa nga pong malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. So it's another Sunday po, It's another day at tayo pong lahat ay blessed dahil ang araw na ito ay isang araw na ginawa po ng Diyos para sa atin. At ako po ay nagagalak na i-welcome po ang lahat para po sa ating po mga Facebook viewer. Of course, continue to subscribe. Ang umagang ito ay isang napakahalaga at mapagpalang araw na ginawa ng Diyos para sa atin upang ang araw na ito tayo ay mapalakas, muling mapagpala, at patuloy po tayo na lalakad sa pangako ng Panginoon basta wala lang pong bibitaw. At isa nga pong malakas na palakpak ulit. Tama po. Sa kabila po ng mga iba't ibang kaganapan na nangyayari sa kapaligiran, tayo po ay blessed, tayo po ay nandito. Alam ko po ng bawat isa ay may kanya-kanyang bitbit na panalangin, po? At ang bawat katatayan, kananayan, kabataan na nandito ay sama-sama minsan pa na magpupuri sa ating pong Panginoon. Kaya sa umagang pong ito, ihanda po natin ang ating pong mga puso at tayo po ay samahan ng ating pong Holy Spirit. Of course po, samahan tayo ng ating mensahera sa umagang ito. At ang ating pong puso ay ating buksan at tayo po ay sasamahan ng ating pong mangunguna para po sa ating pong pambugan na panalangin sa pamumuno po ni Sister Cyrene. Yes, oh Jesus. Yes, O Lord, this morning, O God, we give you all the highest glory and praises, Panginoon, sapagkat, Lord, tunay nga, O Diyos, na palagi kang nariyan para sa amin at sa lahat ng panahon, Panginoon, palagi naming nararanasan, Panginoon, ang iyong presensya at kabutihan, O God. Kaya't sa umaga nito, patuloy po nating purihin at sambahin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Yes, O Jesus. Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ang ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo
Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Heavenly Father, O Lord, patuloy ka naming pinapupurihan, O God. Patuloy ka naming pinasasalamatan ngayong umaga, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Maraming salamat, Father God, sa buhay, sa kalakasan, O Lord, na patuloy na pinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Sa pagmulat pa lamang ng aming mga mata, O God, kami yung pinagpala na. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay na regalo mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, O God, na patuloy naming natatanggap. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong mga anak ay kailanman hindi mo pinagkulang. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sapat ang iyong biyaya, sapat ang iyong grasya, sapat ang iyong habag, O God, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, kailanman, Father God, hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. Hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Dumaan man kami, Panginoon, sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Pero salamat, Panginoon, sapagkat pinapatatag mo kami. Salamat, Lord, sapagkat hindi mo kami iniiwan. Salamat, Panginoon, dahil lagi kang nariyan para sa amin. Maraming salamat, Lord. Kulang ang aming mga labi, kulang ang aming mga tuhod, O God, upang papurihan ka at pasalamatan ka. Pero salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay laging nariyan para sa iyong mga anak. Sa oras na to, Father God, patuloy po naming inaamin, O Lord, na hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Patuloy mo kaming pakalinisin ng iyong dugong banal mula ulo hanggang talampakan. Ano man, Panginoon, ang nakikita mong karumihan, pagkakamali na aming mga nagawa, naisip, O God, na sabi na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Right now, Panginoon, linisin mo kami. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Patuloy, O God, upang maging karapat-dapat kaming tawaging anak mo, O God. Upang maging karapat-dapat kami diyang sa banal mong tahanan, Panginoon. Lord, dalangin namin ngayong umaga na hindi aksidente kung bakit kami naririto. Hindi kami aksidente, Father God, kung bakit namin naririnig ang bawat boses mo, O God. Hindi aksidente, Panginoon, kung bakit mo kami nilagay sa live stream na ito. Bagus, Panginoon, alam namin na may gagawin ka ngayong umaga. Kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo, O God. Ang bawat bitbit naming panalangin, O God, sa aming mga puso, ikaw ang siyang magkakaloob nito, O God. Bibigyan mo ng kasagutan ang bawat panalangin ng mga anak mo, O Lord. At patuloy, Lord, na dalangin namin ngayong umaga, O God. Patuloy na langisan mo ang mga labi, Panginoon, ng mga tatayo dito. Higit sa lahat, Panginoon, ang magbibigay ng iyong mensahe ngayong umaga. Langisan mo ang kanyang mga labi, Lord. Double portion of anointing, O God. Itago mo lamang siya sa iyong likuran at lahat ng lalabas sa kanyang mga bibig, Panginoon, ay magdadala ng panibagong pag-asa sa buhay ng bawat isa, O God. Ang bawat nakihina ay palalakasin mo ngayong umaga, Father God. Ang bawat nakihina, Panginoon, ay bibigyan mo ng kapahingahan, O God. Lahat ng pusong napapagod, Panginoon, bibigyan mo ng kalakasan. Bibigyan mo, Panginoon, ng kapahingahan sapagkat sa presensya mo, Panginoon, kailanman, Panginoon, hindi kami mapapagod. Bagus, Panginoon, makakaranas kami ng umaapaw na kagalakan, umaapaw na kapayapaan, at umaapaw, Panginoon, na katagumpayan. Maraming salamat, Panginoon. Ngayong umaga na to, O God, we declare healing upon healing, O God. Sa lahat ng may sakit, Panginoon, we declare healing upon healing. Nandito man sa loob ng simbahan, nasa kanilang tahanan, nasa ospital, may pinapalaya ka ngayon, may pinapagaling ka ngayon, may pinalalakas ka ngayon, O Lord. We speak breakthrough upon breakthrough. We speak healing upon healing. We speak peace over peace, O God. We speak victory upon victory in the name of Jesus. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At nawa, Panginoon, ay maranasan ka namin ngayong umaga. Nawa, Lord, sa aming pagpupuri, sa aming pagpapasalamat, ay mapasaya namin ang iyong puso dyan sa langit. At kami ay magpupuri at patuloy na pasasalamatan ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay patuloy na magsabi ng Amen. Amen! Isang magandang at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Bigyan nga po natin ng isang pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos na dakila! Amen! Sabay-sabay tayong lumundag, sumayaw at pumalakpak ngayong umaga dahil
dahil tunay ang napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tayo'y sumamba, purihin siya't awitan,
patuloy ka naming aawitan, Panginoon, ng pasasalamat, Panginoon. Sapagkat sa bawat araw, Lord, lagi kang nariyan para sa amin. Palagi naming nararanasan, O Diyos, yung wagas mong pag-ibig, Panginoon, yung biyaya at pagpapala na palagi naming nararanasan, Lord. Kaya sa'yo lamang, Lord, namin iaalay ang aming buhay habang kami nabubuhay dito sa mundo, O God. Hallelujah, Jesus. Sa bawat araw, biyaya mo ay lagi
Jesus. Hallelujah. Salamat aming Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Salamat na naranasan ka namin sa aming pagsamba. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, na hindi nagbabago, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, kaya nararapat ka naming purihin at sambahin sa umagang ito. Kaya sa umagang ito, Panginoon, narito kaming mga anak mo, Panginoon. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang aming, iyong mga anak, Panginoon. Lord, lalo-lalo na sa panahon ngayon, Panginoon. Ito ang panahon, Lord, na ikaw lamang, Lord, ang patuloy na bigay sa amin ng kalakasan. Doon sa mga nanghihina, ng kagalingan doon sa mga may sakit, Panginoon. Lord, doon sa mga nalulungkot, ikaw po ang magpasaya, Panginoon. At ikaw ang magbigay ng pag-asa doon sa mga nawawalan ng pag-asa. Dahil ikaw ang aming Diyos na palagi nandyan. Lord, hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Kaya sa umagang ito, ikaw po ang aming itataas. Kami ang maibaba, Panginoon. Lord, Banal na Espiritu, lumaya kang kumilos sa kalagitnaan namin. Punuin mo ng kaluwalhatian ang lugar na to. Fill this place with your glory. Lord, bless your people. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang iyong salita. Pagpalain mo ang iyong anak na magbibigay ng iyong salita sa umagang ito. Lord, ako po ay nagpapakumbaba. Wala pa akong magagawa pag hiwalay ako sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ibinibigay na po namin ang katagumpayan ng aming gawain at lahat po ng kapurihan at kaluwalhatian, ikaw lamang po ang patuloy na aming luluwalhatiin sa aming mga buhay. Ito po ang aming samod dalangin at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Pagkisabi po sa katabi natin, pinagpala ka pa, kapatid. Amen. Kasi po tayo po ngayon ay nasa panahon po tayo ng mga pagsubok. Amen po ba? Nasa panahon po tayo ng hamon, ng mga challenges sa buhay. Kaya po, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay, ang ating pong isip at puso ay nakatuon lamang doon sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Maraming salamat po uli, Pastor. Kinagagalak ko po uli na makasama kayo sa umagang ito. At lalong-lalo na po doon sa mga bago, marami pong mga tatay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagandaan ng paganda, pabuti ng pabuti po ang sambahang ito. Kanina nga po, sabi ko, Pastor, ang ganda-ganda po ng church. Bagong pintura, amen po. At tayo po ay pinagpala. Huwag po tayo mag-iisip dahil po sa panahon ngayon merong gera, meron pong kaguluhan. Pero bilang tayo mga anak ng Diyos, meron po tayong pag-asa. Amen? Ang pag-asa na yun ay ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Kaya ano man pong mangyari, tayo po ay makakasama niya. Amen po ba? Kaya ngayong umaga, ang ating pong pag-uusapan po, ang aking ko pong isi-share ay God for all seasons. Siya po ang Diyos natin sa lahat ng panahon. Kasi yung panahon na to, kailangan po nating malaman na itong nangyayari sa mundo ay nakasulat po ito sa Biblia. Amen? Kaya ang encouragement po ng Panginoon sa umagang ito na tayo pong lahat ay inihahanda. Pakisabi sa katabi natin, hinahanda ka, kapatid. Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. So sa panahon ngayon ng mga kahirapan, mga krisis, ang mga tao po ay aligaga. Amen po ba? Ayun, may iba pong
bumibili na po ng mga maraming pagkain, nag-iimbak na. Pero tayong mga anak ng Diyos, ang ating pong focus ay alam natin na ang panahong ito po ay nakasulat sa Biblia. Tayo pong lahat alam natin na pag tayo nagbabasa po ng salita ng Diyos, ito po ay nasa Mateo 24 po. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay tungkol po ito sa muling pagbabalik ng Diyos, ng Panginoong Hesus, pero hindi pa po ito darating. Matagal-tagal pa po. Kaya po, wag po tayo mag-alala. Amen. Sabi po dito sa Mateo 24, verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng muling pagpaparito at ng katapusan ng mundo? Amen. Kayo po ba ay may mga katanungan? Lahat tayo po. Kahit ako po, may katanungan po ako. Lord, ito bang nangyayari sa mundo? Ito po ba ay babalik ka na? Paparito ka na? Ano po ba ang mangyayari sa buong mundo? Pero po, bilang mga anak ng Diyos, lalo na po yung mga alagad, ito po ay propesiya po ito ni Jesus na nang sila ay magkakasama ng mga alagad niya, katulad po tayo, ngayong umaga, magkakasama po tayong sumamba, ay tayo po ay magtatanong. May mga katanungan po. Ngayon po ay atin po itong malalaman kung paano po natin tutugunan. Amin po ba? Ang mga ating katanungan. So ito po ay yung mga alagad, yung 4 na alagad po, si Pedro, Santiago at si Juan at si Andrew po ay tinanong po nila ang ating Panginoon kung kailan siya paparito at kailan po ang katapusan ng mundo. Pero po, si Jesus po ay alam niya na tayo pong lahat ay hindi pa nakahanda. Amen? Kaya ang kanyang encouragement, ito po yung respond po natin sa lahat ng panahon habang po tayo naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Ang una po nating puntos is guard our faith. Bantayan po natin ang ating pananampalataya. Amen po ba? Lahat po ba dito ay ligtas na? Amen? Nananampalataya na. Amen po ba? Lahat po tayo, kaya tayo nandito. Dahil ang ating pananampalataya po sa Panginoon na siya po ang ating tagapagligtas. Siya po ang ating pag-asa. At siya po ang Diyos na hindi tayo iwan, ni pababayaan man sa lahat ng panahon. Kaya ang ating pong pag-uusapan, God for all seasons. Ang una pong nating puntos, guard our faith. Bantayan natin yung ating pananampalataya. Matthew 24, verse 4 to 5. Sabi dito sa verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Amen po ba? Kaya tayo po ay binibigyan po ng babala ng Panginoong Hesus. Jesus warned spiritual deception. Na tayo po daw ay mag-ingat na hindi tayo maniwala sa mga nagpapanggap. Sila ay hindi na totoong Diyos. Yun po ay ang mga false prophets, false teacher, false messiah. Sila po ay mga magpapanggap na propita, na tagapagturo at totoong Diyos, pero hindi po sila ay totoo. Marami tayong makikita kahit po sa social media ngayon. Amen. Marami tayong pinakikinggan. Maililigaw po tayo nito. Mapanubok tayo na hindi tayo matangay. Amen. Recently po, nagkakagulo po yung social media. Viral po na mayroon pong mga taong nagsishare. Amen po ba? Mayroon po kayong napapanood. Amen po ba, mga minamahal? Na tungkol sa rapture. Yung sa eschatology po, mahaba pong pagtuturo yun. Kaya nga yung mga tao po, marami pong katanungan na yung mga mangyayari sa panahon na to, ito pa ba ay malapit ng mangyari? Pero po yung importante po sa atin bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay nagbabasa ng Biblia. At tayo po ay nanalangin, at tayo po ay mayroong pastor.
mayroong elders. May pastora daw, may mentor. Amen? Kaya tayo ay may mga cell group. Mayroon po tayong mga, may mentoring. Amen? Para yung tinuturo po ng ating mahal na pastor, ay yung po ay napatunayan na. Amen. Napatunayan na po natin yon na dito maraming may sakit na pinagaling. Maraming nagpadasal ng mga albularyo, anumang klase ng tao na pinapadala ng Panginoon dito, sila po ay, ang importante po doon pa ay nabigyan ng pag-asa. Yung mga taong may sakit na wala ng pag-asa, magaling na. Amen, palakpakan natin si Lord. Ang mga taong nangihina ay malakas na. Dahil ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran ay tunay na Diyos. Hallelujah. Sabi dito, stay informed and discerning. Sabi sa pangalawang Pedro 3:10-11, verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ang isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na naririto ay mawawala. Ito po yung key verse dito, verse 11. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, sikapin ninyong mamuhay na may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Hallelujah! Bilang mga anak na tayo ng Diyos, yun po ang ating gagawin. Sisikapin nating mamuhay hanggang na may kabanalan hanggang sa pagbabalik niya. Hindi po tayo mag-worry kasi para po siyang magnanakaw. Yung magnanakaw po ba magpapaalam na papasok sa bahay nyo? Hindi po. Ang magnanakaw po ay kusa po siyang magwawasakin lahat. Kukunin lahat ng ari-arian natin. Amen. Kaya bilang mga anak ng Diyos, yun lang po ang gagawin natin. Babantayan po natin ang ating mananampalataya na hindi tayo mailigaw. Hallelujah. At maging discerning po tayo. Kaya alam natin na ito ay galing sa Lord, sa Panginoon o galing sa kaaway. Kasi minsan sa kabisihan po natin, sa pag-aalala, nag-worry tayo, ano ba na mangyayari? Marami tayong iniisip. Kaysa manalangin at magbasa ng Biblia na ito palang nangyayari, 1,000 taon ay nakasulat na. Hindi po natin nabasa. Kaya ngayong umaga, ang Diyos po ay Diyos sa lahat ng panahon. Hindi tayo iniwan ni pabayaan man. Kaya kailangan po na tayo ay mapanuri. Amen. Be discerning. Sabi mo sa tabi mo, be discerning. Kailangan wag maniwala agad. Amen. Wag po tayong maniniwala ng may mga taong pupuntahan ka, magbibigay po ng mga bad news. Ang iyong pong pakinggan ay good news lang po. Pero hindi ibig sabihin na hindi naman po tayo maghahanda. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Amen. Be anchored in the Word of God. Psalm 112 verse 7, do not fear bad news. They confidently trust the Lord to care for them. Amen. Wag po tayong matakot sa mga masasamang balita. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Diyos kasi hindi po niya tayo iwan na pabayaan man. Nagkaroon ng COVID ng 2 years. Amen po ba, mga magulang? Di ba 2 years po? Nagutom po ba tayo? Umaga pa lang, nasa harapan na ng bahay natin yung pagkain. Yung ayuda. Amen po ba? Ganun po, kailangan po natin na isipin po natin na ang Panginoon po ang mag-aalaga sa atin. Hindi tayo iwan ni pababayaan man. Lahat ay ibibigay niya. Ang kailangan natin, guard your faith by all means. Kailangan nating bantayan talaga na ang ating pananampalataya, hindi po ito makuha ng kaaway at ng mundo. Amen. Ang mananampalataya ay nakatayo sa salita ng Diyos. At hindi natatakot sa masamang balita. Huwag po tayong patatangay. Marami po kasing pag may kaguluhan, nakikisabay at hindi nakakatulong. Dapat sa panahon ngayon ay babantayan po natin ang ating pananampalataya. Amen. Yun po yung una nating puntos.
Guard your faith. Yung pananampalataya po natin, ito po ay proseso. Marami pong pagsubok tayong pagdadaanan. Kayo po ba ay alam niyo po ba na pagkatapos sa isang pagsubok, mayroon na naman? Hindi natatapos. Amen po ba? So yun po ay kailangan po yung faith natin, yung pananampalataya ay nagli-level up. Kasi may bago na namang gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan natin si Lord. Amen. So yung pangalawa po ay trust God's sovereign plan. Sabi dito sa Matthew 24:6, makakarinig kayo ng mga labanan, makakabalita kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Amen po ba? Bangamat, hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Amen? Talaga yung mga gera, yung mga lahat po, crisis, yan, pagtaas ng langis, pagtaas lahat ng bilihin, yan po ay mangyayari dahil nga sa gera. Hindi makapasok yung langis. Amen? Kaya ngayon, magkano na yung gasolina? 100, doble po. Tsaka diesel, di po ba? Amen. Lahat ng bilihin mataas. Dahil nga po yun ay mangyayari talaga. Kaya wag ka nang magtaka pag bumili ka ng bigas, 2,000 na isang sako. Doble na po. Anong sinabi ng Panginoon? Magtiwala sa kanyang plano. Dahil hindi pa po yun, mga kapatid, hindi po katapusan ng mundo, mga minamahal. Nagsisimula pa lang po tayo. Ang gusto ng Panginoon tayo bilang mga anak niya, sa Kanya tayo magtiwala. Huwag tayo magtiwala sa tao, lalo na sa ating gobyerno. Amen. Lahat po nag-i-expose ngayon. Kita niyo nakita mo ang yayaman, lalo na yung mga politician. Lahat nasa dyaryo na. Na-expose na po, amen po ba? Bakit po? Dahil yun po yung plano ng Diyos sa kanila. Payayamanin muna ni sila. Tapos, papakita ng Diyos na wala talaga silang magagawa kung hiwalay sila sa Diyos. Tayong lahat, alam po natin yung mga minamahal. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pa po katapusan ng mundo. Hindi pa katapusan ng mundo. Hallelujah. Kailangan sa Panginoon lang po tayo magtiwala. Amen. So, yun po. Una po yung atin po ingatan yung ating pananampalataya. Tayo po ay magbantay, mapanuri. Hindi tayo makikinig sa mga bad news. Amen? Pangalawa ay magtiwala tayo sa ating tunay na Diyos. Kasi ang ating Diyos ay tunay po. Hindi po ito second hand lang na Panginoon. Totoo ang ating Diyos na buhay. Prophetic alignment, mga palatandaan na ang ating Diyos ay malapit na ang dumating. Huwag po tayong magpanik. Sabi mo sa katabi mo, kalma lang kapatid. Maniniwala po tayo na maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kaya sabi niya sa Marcos 14:38, magbantay kayo at manalangin. Huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Amen. Di ba po, si Jesus, sabi niya sa mga alagad, manalangin tayo. Anong nakita ni Jesus sa mga alagad? Natutulog. Kaya huwag kayong matutulog sa umaga. Mag-aatin po tayo ng dunwats. Amen po ba? Amen. Kaya kailangan tayo bilang mga anak na ng Diyos, alam po natin, sabi dito, keep watch and pray. Amen? Palagi po tayong magbantay at manalangin. Di ba sabi po kanina na para siyang magnanakaw na darating. Wala pong nakakaalam mga minamahal. Ito po yung masasabi ko sa inyo. Wala pong nakakaalam kung kailan darating ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus. Wala pong nakakaalam kung kailan siya babalik. Kaya huwag pa natin sabihin na 2028, darating si Big One. Wala pong ganun. Amen? Anong gagawin natin? Keep watch and pray. Magbantay at manalangin. Develop a lifestyle of prayer and spiritual alertness.
So yung buhay po natin ay buhay mananalangin. At palagi tayong handa. Pray for our family. Panalangin po natin ang ating mga pamilya na sila ay maligtas. Na palaging ligtas. Paglabas pa lang ng bahay, i-apply the blood of Jesus sa mga sasakyan, sa mga anak niyong nag-aaral, sa mga motor, tricycle, ano man po yung hanap buhay. Ang ating sambahan, ang ating mga trabaho, mga minamahal, and businesses. Kailangan mo po nating ipanalangin ang lahat ng ginagawa po natin. Amen? Pray for our nation and the whole world. Panalangin po natin ang ating bansa. Mayroon pa pong pag-asa ang bansa natin. Marami pong oil and crudo ang bansa natin na i-develop pa. Kailangan lang po ng mga tamang taong matalino, mga tamang taong galing sa Diyos. Ang ating pong bansa ay pinakamayaman na bansa. Dahil sa gilid lang ng bahay natin, pwede tayo magtanim ng okra at ampalaya at ng patula. Ako'y blessed na blessed pag pumunta dito. Maraming gulay, maraming itlog. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord! Ganon po yung gagawin natin, mga minamahal. Prioritize God's presence. Ingilabot po yung balaybo ko. Nandito po yung presensya ng Diyos, mga minamahal, sa sambahang ito. Kaya tuwing pupunta po tayo dito, ang nais po natin ay ma-encounter siya. Ang nais po nating makapiling ang Diyos. Sama-sama tayo, kasi inahanda po tayo sa langit, ito ang gagawin natin. Wala na pong gera, wala nang gasolina, wala nang mga pagkain na iisipin natin, anong kakainin natin. Doon ay magpupuri at magpupuri lang tayong kasama ang mga anghel. Hallelujah! Empowered by the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin para po natin mapagtagumpayan ang lahat-lahat na nangyayari sa mundo ngayon. Kaya bilang mga anak, ito po ang pangako niya, Psalm 37:19. They will not be disgraced in hard times. Even in famine, they will have enough. Amen. Hindi po tayo pababayaan sa ang Diyos ay sapat at tapat sa ating mga buhay. Amen. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, sabi dito, God, our God is God of provision. He is our Jehovah Jireh, our provider. He is the source of everything. Amen. He will use people to bless your family and ministry. Amen. Magpapadala ang Panginoon ng uwak. Amen. Magpapadala ang Diyos ng mayaman. Magpapadala ang Diyos ng taong itutulong sa iyo. Sa ating mga pamilya, amen po ba? Sa ating ministeryo, kaya wag po tayong mag-alala. Sa halip ay, ito yung susunod na puntos. Pangatlo, finish your calling. Tapusin po natin ang ating mga panawagan. Ito po yung ginagawa ng simbahan natin. Lahat ng simbahan ngayon. Ito po ang mandate ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. Matthew 24:14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang mga magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng bansa at saka darating ang wakas. Kaya hindi pa darating ang Diyos, minamahal. Dahil hindi pa nakakrinig ng magandang balita ang anak mo, ang asawa mo, ang kapitbahay mo. Amen. Kaya ito po yung salita ng Diyos. At tayo po ay magiging patotoo. Nagiging patotoo na po ba tayo? Amen. Giging patotoo pa na po. Kasi dumadami po yung kaluluwa, palakpakan po natin si Lord. Mga kapitbahay natin nandito na. Amen. Mga anak natin nandito na. Amen. Preach the gospel to all creation. Marcos 16:15. Ang sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Amen. Hallelujah! Yan po yung ating gagawin. Sa halip na mag-alala,
tayo po ay magparami ng kaluluwa. Amen. Humayo po tayo, ginagawa na po natin yon. Amen po ba? Brother Boy. Lahat po tayo, mga minamahal dito. Amen. Tayo po, inang, di ba? Si Pastor, palagi po tayong ahayo. Huwag po tayo mag-alala sa nangyayari sa mundo. Kasi hindi pa darating ang wakas. Nandito po sa salita ng Diyos. Amen? Pag hindi pa po nakarinig ang lahat ng tao sa mundo, hindi pa darating ang Diyos. Kaya wag po tayong pa-chill-chill lang. Amen? Tulungan po natin ang sambahan. Amen? Na magdala ng mga kaluluwa. The gospel will advance. Amen? Our calling is to tell the world there is salvation in Christ Jesus. Tell people the way to be saved is to accept Jesus as their personal Lord and Savior. We are salt and light. Amen? Tayo daw po ay asin at ilaw sa mundo. Nag-aalat ka ba, kapatid? Nagliliwanag ka ba, kapatid? Nagniningding ka ba? Paglabas mo ng bahay, nakikita ba ng mga kapitbahay mo na ikaw ay isa ng anak ng Diyos? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Live with urgency. Share the gospel with urgency, knowing the time is short and the return of Christ is imminent. Paikli na po ang panahon. Amen? Kahit po sa ating mga senior citizen. paikli na po yung buhay natin. Pero nandito pa rin po tayo naglilingkod. Amen? Palakpakan natin si Lord. Bless na bless po ako sa mga senior. Ako rin po senior. Lalo na ang ating inang. Hallelujah. The gospel is essential. Jesus is essential. Salvation through Christ is essential. Yun po yung pinaka-importante ngayon sa panahon ngayon. Kailangan po ay hindi po tayo magpabaya sa ating mga pinapagawa ng Panginoon. Hindi lang po sa ating bahay sa trabaho. Amen. Mga co-workers, co-teachers. Amen. Business partner, lahat po ng taong nakikita natin, dapat po ay mayroon po tayong habag. Yung tinuro ni Pastor nung linggo, compassion sa kaluluwa. Amen po ba? Kailangan po yun yung nararamdaman natin na, Lord, ano po bang mangyayari pag bumalik ka? Itong kapatid ko, itong kaibigan ko, pupunta po sila sa langit. Amen? Ako pupunta sa mga kasama mo at hindi po namin sila makakasama, kami lang. Dapat yun po yung ating palaging essential. Pinaka-importante sa ating mga buhay. Amen. Be a testimony to others. Serve God faithfully. Sabihin po natin sa katabi, salamat sa katapatan mo. Nandito ka pa rin. Amen? Yun po yung pinaka-importante. Darating ang Panginoon, sama-sama pa rin tayong nagpupuri at naglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi po tayo mag-iisip na yung mga ari-arian na yan, yung mga bagay na siyempre kailangan po natin yan, yung bahay, yung pera, yung sasakyan. Ano po yung pagpapala? Kaya nga sabi ko kanina, pinagpala po tayo. Amen. Ganon din po doon sa ating mga sumusubaybay online. Pinagpala po tayong lahat. Pero hindi po natin napapansin yun. Amen? Kahit po yung paggising lang sa umaga, yung hininga po natin, ipagpasalamat po natin sa Diyos yun, mga minamahal. At ipagpasalamat, nandito ka, walang bomba sa Pilipinas, walang bomb. Ngayon, yung sa ibang bansa po, mga minamahal, mga bata namamatay, imin po ba? Kung makikita po, ayoko na pong manood ng news, umiiyak po ako pag nakita ako ng news. Kasi ang hirap po yung nararanasan nila. Yung nararanasan nila, wala pa po sa nararanasan natin. Amen? Hindi lang tayo makagala, nagreklamo na tayo. Kasi mahal yung gasolina. Amen? Yung kinukomplain po natin, wala sa kalingkingan ng nararanasan ng ibang lugar. Lalo na po sa Israel at saka sa Iran, yung may gera. Pag ano po ng Syrian, papasok sila doon sa mga pinagtataguan nila. Amen? So yun po, called to be a good student. Kung isa kang estudyante, maging maganda ka estudyante. A good businessman. A good person na may takot tayo sa Diyos.
at maging patutuo ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen. Hallelujah. Napatunayan na po natin yon. Amen po ba? So yun po, bantayan natin ang ating pananampalataya. Magtiwala po tayo sa Diyos. Hallelujah. At finish our calling. Ang mga panawagan na ibalita sa buong mundo sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakilala sa Diyos, na si Jesus ay Diyos na tagapagligtas ng ating buhay. Natanggapin nila si Jesus. Amen? Para sila ay makasama natin sa langit. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Yun po ang ating respond. Kung may magtatanong sa atin, bakit ikaw ay hindi ka nagwo-worry? Ikaw ay masaya pa rin. Sa lahat ng nangyayari sa mundo, ikaw ay may pag-asa pa rin. Bakit? Magtatanong sila sa'yo. Dahil may Diyos akong buhay. Amen? May Diyos ako na pinagkakatiwalaan ko, na may Diyos akong tapat, na hindi ako iiwan ni pababayaan man. So pang-apat na po tayong puntos, remain faithful until Jesus comes back. Amen. Kapatid, tapat ka ba? Amen. Tayo pong lahat ay tapat. Kaya nandito tayo ngayon. Patuloy po tayo maging tapat, mga minamahal, hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Amen. Sabi dito sa Matthew 24:12-13, lalaganap ang kasamaan. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. Lapakan natin si Lord. Kaya po, lahat na nangyayari nandito po sa salita ng Diyos. Lalaganap yung kasamaan. Di ba maraming pasama ng pasama ang mundo? Amen? Yung mundo po pasama ng pasama. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas, ay ano? Siya lang ang maliligtas. Amen. Thank you, Jesus. The love of many will grow cold. Manlalamig sa pananampalataya. They stop praying, reading the Bible, serving God, and even don't come to church. Di ba? Yung iba, di na nananalangin pa po ba tayo? Nagbabasa pa tayo ng Bible? Kaya pag ang isa pong mananampalataya ay nagwo-worry na at punong-puno na ng problema, ibig sabihin po yun, hindi na nananalangin. Hindi na nagbabasa ng Biblia. Bakit po tayo aligaga? Dahil yung nakakapasok po sa isip natin ay yung mga problema. They become distracted, tired, and numb. They are consumed by watching social media and problems. Kaya nagiging pagod po tayo, di ba? Pero pag ikaw ay pumunta ng simbahan, mag-attend ka ng cell group, mag-attend ka ng mentoring, sumamba ka, lalakas ka uli. Amen. Hindi po tayo palaging nanonood ng kung ano-ano, lalo na ang social media. Ilang oras ka bang nagsiselfone? Ilang oras ka ba nanonood ng reels? Ikaw ba yung iniisip mo ay palagi yung problema? Amen. Amen. Many heard the gospel about Christ's return. Marami daw po ang nakarinig ng magandang balita sa muling pagbabalik ni Jesus, but not ready and prepared. Hindi po sila handa. Preparation is not about material things, it's about a living relationship with Jesus. Dapat may buhay na relasyon sa Diyos, pusong nagmamahal kay Kristo at nananatiling tapat. Amen. Kailangan po yung ating relasyon ay naalagaan po natin araw-araw. Katulad ng pag-aalaga mo sa relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo.
Lalo na yung relasyon natin sa Diyos, inaalagaan po natin yon. Amen. Na patuloy yung pagmamahal natin sa Kanya ay sa Kanya lamang. At ang pagmamahal na yun ay tatransfer natin, may lilipat natin doon sa ating mga mahal sa buhay at hanggang sa pagbabalik niya, tapat pa rin tayo. Amen? Yun po lang ang gusto ng Panginoon. Kaya wag po tayong mag-alala, kailangan po malaman natin na tayo ay makakasama tayo ng Panginoon habang tayo po ay magpapatuloy hanggang wakas. Amen. Kahit ngayon, mga minamahal, kasama po natin ang Diyos ngayon. Nandito po siya sa ating kalagitnaan, kaya tayo ay nakakarinig ng ganitong mga salita. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo po ay bilang mga anak niya, ay patuloy po tayo na ang ating pananampalataya po ay magpatuloy po at ingatan po natin ito. At palagi nating isipin sa anumang panahon, siya ang ating Diyos. Amen. Matthew 25, verse 1 to 6. Ito po yung, pagkatapos po ng Matthew 24, ito po yung talinghaga ng Panginoon kung paano tayo inahalin tulad. Ito po ay tungkol po ito sa 10 dalaga. Matthew 25, verse 1 to 4. Ang karya ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalaga lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Verse 2, ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 naman ay matatalino. Verse 3, ang 5 hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang ilawan. Verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Verse 6, ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Amen. So ito po yung talinghagang ito ay tungkol po ito sa karya ng langit. Amen. Ang kagandahan po nito ay, ang kalagahan po nito ay kailangan po natin bilang anak ng Diyos ay handa po tayo sa muling pagdadating ng Panginoong Hesus. Itinuturo ni Hesus na ang kanyang mga alagad at ang nakakaalam ay walang sino mang nakakaalam kung kailan ito mangyayari, kaya dapat tayong laging handa. Amen. Kaya ngayon mga alagad nagtanong, di ba? Nagtanong sila kay Hesus. Kaya may 2 uri po ng mananampalataya. Ngayon pong umaga, suriin po natin ang ating mga sarili kung saan tayo dito. Amen. Una po yung 5 dalagang matatalino. Ang dala nila ay hindi ilaw, kundi sapat na langis na sumisimbolo sa tunay na pananampalataya ay pagiging handa. May extra oil po ba tayo mga minamahal? Kailangan palagi po tayo, yung palaging panalangin ni Pastor. Anointing of extra oil. Amen? Kailangan yung ating pong, ang banal na espiritu po ay palagi po tayong puno nito. Amen? Kahit na inaantala ng lalaking ikakasal, hindi sila nataranta dahil handa sila. Handa sila kahit kailan ito dumating. Nang dumating ang lalaking ikakasal, nakapasok sila sa kasalan. Sumisimbolo sa pagpasok nila sa kaharian ng Diyos. Yun po. Tayo po ay matatalinong anak ng Diyos. Tayo, ang ilawan po natin ay punong-puno ng langis. Halimbawa, hallelujah, palakpakan natin si Lord. Tayo po yun. Ito po yung isang ang klase ng mananampalataya. 5 hangal na dalaga. May dala silang ilawan, ngunit walang reserbang langis. Sumisimbolo sa mga taong mukhang may pananampalataya, pero walang tunay na relasyon sa Diyos. Ito po yung mga relihiyoso. Nang dumating ang lalaki ikakasal, nataranta sila at naghanap ng langis. Pagdating nila, sarado na ang pintuan. At sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ito ay matinding babala na hindi sapat ang panlabas na relihiyon o panandaliang pananampalataya. Kailangan tayo ay tapat at ipagpapatuloy natin ang ating relasyon sa Diyos hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Hallelujah!
So dalawa lang po yun. Tayo po ba ay matalino o hangal? Tayo ba ay handa? Are we anticipating or excited to meet Him? Excited po ba tayo? Amen. Magsabi ng Amen. Excited po tayo. The church is the bride of Christ. Ikakasal po tayo kay Kristo sa langit. Because we have committed ourselves to Him and accepted His love. Tinanggap na natin siya at tinanggap natin ang pagmamahal niya. The process of sanctification is the process. Preparing to meet the bridegroom. His bride will be pure, beautiful, and filled with oil. Kaya ang gaganda nyo. Mami Chun, ang ganda-ganda, ang pupugi nyo. Ready ka na. Mga tatay, ang pupugi nyo po. Ready na po kayong, i-meet. Amen? Ready na kayong salubungin ang Diyos. Kaya yun po yung paghandaan natin, yung relasyon natin, araw-araw. Kasi ayaw po natin sabihin na yung mga tao po, but those who rejected His love will never enter the wedding banquet. Amen? Lahat po tayo dito mga nanay, tatay, ikinasal. Di ba pinaghandaan niyo po yun? Yung asawa, yung babae, ang ganda-ganda. Kasi pag ikakasal ka dahil maganda ka, beautiful ka. Amen? Ganon din po tayo. Pinapaganda po tayo ni Lord araw-araw. Sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia. Amen? Hindi po tayo mukhang matanda. Mukha tayong bata. Amen? Kaya sasabihin mo, may boyfriend ka ba? Ba't maganda ka? Hindi po yun. Ang nagpapaganda po sa atin ay ang presensya ng Diyos. Siyempre, bonus na lang yung asawa. Bonus yung boyfriend at girlfriend. Amen po ba? Bonus na lang po yun. Pero pag ikaw po ay nasa presensya ng Diyos, amen, tayo po ay pinapaganda niya. Kasi ang unang pinapaganda ng Panginoon ay ang ating mga puso. Amen? At nararanasan natin yung pag-ibig niya. Yung pag-ibig na yun, hindi po natin mararanasan sa asawa o sa anak at sa business, sa maraming pira. But those who continue to be faithful until the end will be united with Him for eternity. Amen? Grabe po, di ba? Kasama mo ang Diyos habang buhay forever and ever. Kaya sabi dito, always ready for Christ's return. Amen. Palagi daw po tayong handa. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang siya naghihintay, siya ay naghahanda. Tayo po ba ay nakahanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus upang makasama tayo sa buhay na walang hanggan? Kaya sabi dito sa Matthew 25:13, magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ni oras ang pagdating ng anak ng tao. Kaya mga minamahal, huwag po tayong maniwala. Kasi hindi po natin alam kung kailan siya darating. Kailangan po natin hope in Jesus' return. Kailangan po natin magkaroon ng pag-asa. Jesus will come. Many signs is coming. Darating po siya pero marami pa po tayong makikitang mga sinyales ng kanyang pagdating. Life is temporary. Itong buhay na to, lahat ng kayamanan natin, lahat ng mga bagay na ating kung pinagkakaabalahan, ay hindi po natin madadala sa langit. Amen po ba? But eternity is forever. Let us choose Christ today. Amen? Kailangan po nating piliin si Jesus. Hallelujah. Kaya lahat po tayo bilang mga anak na ng Diyos, alam na po natin kung paano tayo mag-respond. Paano natin tutugunan yung nangyayari sa mundong ito ngayon? Ano po yung una? Guard our faith. Kailangan nating bantayan ang ating pananampalataya. Trust God's sovereign plan. Atin pong magtiwala po tayo sa ating Diyos na siya po ang mag-iingat at magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Finish your calling. Yun po yung ginagawa natin bilang simbahan. Umahayo tayo, nagdadala ng mga kaluluwa. Amen? Remain faithful until Jesus comes back. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. At maging handa. Kasi yung layunin natin bilang mga anak ng Diyos po, mga minamahal, makapiling natin siya forever and ever. At doon po sa langit,
Wala na pong digmaan, wala ng gutom, wala ng gera. Parang ganito po sa umagang ito. Mapayapa po doon. Wala na po tayong inaalala. Wala nang sakit ng paa. Marami tayong nararamdaman dito. Pero sa langit po, ang katawan po natin ay glorified bodies. Kaya itong katawan na to ay panglupa lang po ito. Mga minamahal, ang importante po sa atin ay ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa po ba natin ay totoo na pupunta sa langit? Kaya marami pong hindi handa, mga minamahal. Matagal pa naman dumating ang Diyos. Magsasaya muna ako. Hindi muna ako maglilingkod. Trabaho tayo ng trabaho, pagod na. Padami ng pera. Pero walo dito nun. Kasi tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Kami na mga minamahal, palagi po nating tatandaan, ang ating pong Diyos ay Diyos sa lahat ng panahon. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Atin pong awitin ang Diyos kasamin. Gawin po natin itong panalangin at tataas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal. At ideklara po natin ito sa ating mga buhay. Amen? Na siya ang Diyos sa lahat ng panahon. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Amen? Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Father. Hallelujah, Lord. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Alan mo'y itataas sa buhay ko. Yes, Jesus. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko.
sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, amin naman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, tunay nga po ikaw ang Diyos sa lahat ng panahon ng aming buhay. Kaya salamat po, nababantayan po namin ang aming pananampalataya. Magtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, sa mga plano mo. Dahil ang plano mo ay mabuti at hindi namin ikapapahamak, Panginoon. Lord, ang aming pong panawagan na maglingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Narito kami mga anak mo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang mga anak mo, Lord, na magpatuloy, O God. Alagaan nila ang kanilang pananampalataya, ang relasyon nila sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, na kami ay maging tapat hanggang sa muli mong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. At doon din po sa mga aming kasama sa online, ganun din po, tayo po ay magbabantay at tayo po ay magiging mapanuri sa ating mga naririnig. Hallelujah, sa kapaligiran. Pero ang ating pong pakikinggan ay ang magandang balita ng kaligtasan. Kaya kung sino man po ang hindi pa nakakilala sa Diyos, manalangin po tayo ng ganito. Doon po sa papalo sa atin online. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal at habag. Inaamin ko po na ako ay makasalanan, pero nagpapasalamat po ako sa iyo dahil ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli para tubusin ang aking mga kasalanan. Ngayong araw na to, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas at ikaw ang maghari sa aking buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya ito po ang araw na ginawa ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa mga kapatid ko, sa aking mga minamahal, Lord, dito sa Pangclara, Panginoon. At ganun din San Roque at sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, Panginoon. Nang iyong mga anak na mananampalataya, Panginoon, ay magpapatuloy po kami sa aming pananampalataya hanggang sa pagbabalik mo. Kaya Panginoon, ngayon pa lamang, Lord, sa paglabas namin sa sambahang ito, panalangin ko ang pag-iingat mo. I apply the blood of Jesus, hallelujah, in each and everyone's life, Lord, sa family, Lord, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga negosyo, hallelujah, sa kanilang mga trabaho. I declare blessing upon blessing, breakthrough upon breakthrough, favor upon their life, O God. Hallelujah. Lahat po ng bitbit naming panalangin ay tinugon mo na. Dahil ikaw ang Diyos na tapat sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Kaya Panginoon, tunay nga po na hindi mo kami iiwan at pababayaan man. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy na ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Hallelujah. Empower them, O God. Anoint them, O God, this week. Lord, nahahayo kami. Hallelujah. Magdadala kami uli ng mga kakaluluwa pagbalik namin dito sa linggo. Hallelujah, Jesus. Ikaw po ang patuloy na maitaas ang mailalwalhati sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen.